mga EGR valve, mga senyales na kailangan mo na palinisan yung ating EGR valve. Una-una, lalakas tayo sa konsumo ng fuel, mararamdaman mo na lumalakas ka. Tapos syempre mga idol, kung nasa 50 pataas na yan, tapos lumalakas ka na sa konsumo, yan, pwedeng linisin na yung ating EGR valve yan. Tapos syempre pangalawa mga idol, hirap, less power niya o loose power, mahina sa hatak, lalo pa ahon o kaya sa overtake mga idol. Isa na yan, yung EGR valve natin na yan. Tapos syempre, isa pa sa nagiging problema natin dyan, yung makikita natin sa EGR o throttle, may leak na tayo dyan. Magkakaroon tayo ng leak. Makikita natin yung mga langis-langis na galing dun sa ating combustion. Tapos syempre, pang-apat, medyo may amoy kayo maamoy na pwedeng pumasok sa loob, amoy chemical o mabaho mga idol, kasi hindi na nagsisirculate na maganda yung sa ating EGR valve, nabablock na ng carbon. Tapos syempre isa pang napaka-importante, yung nakakataas ng temperature natin yan, dahil nga sa barado yung ating EGR valve o puro carbon. Syempre yung meron tayong tinatawag na EGR cooler, makarbon na rin, kaya nakakadagdag init sa ating makina yan. Kaya syempre sa makina natin, pag mainit, mas nagbabawas ng hatak yan, lalo kung mainit. Tapos pwedeng maapektuhan yung ating mga gasket o kaya ating mga valve cover gasket dyan, yung takbo ng sasakyan pagka mainit ang makina. Medyo hirap din mga paps, kaya napaka-importante niya na nalilinisan yung ating EGR valve, na isa sa nagpapatas ng temperature ng ating sasakyan. Mga paps, tapos syempre accelerator natin, isa mararamdaman rin natin yan, medyo makunat accelerator o kaya delay. Isa pa yan yung sa EGR natin na kailangan na linisin, yung accelerator mo, mararamdaman mo po yan. Hindi gaya nung dati na smooth pag umaapa ka sa gas. Ngayon medyo delay siya, nadidelay. Tapos syempre dagdag ingay sa makina tsaka vibration. Yun ang isa pang nagiging problema natin dyan pagka barado nga naman ang EGR mo. Syempre yung sasakyan natin is hirap siya tumakbo ng maganda, kaya persado yung mga parts niya. Pwede tayo magkaroon vibration o ingay sa makina. Yun ang Tapos syempre check engine, may check engine, papacheck mo, may fault, lumabas EGR valve, yan, talagang kailangan mo na palinisan kaysa abutin ka pa ng sira ng EGR. Syempre yung mga ganito Euro 4, yan, kailangan sinasabay na rin natin yung turbo natin pagka nagpapalinis tayo ng EGR valve. Okay, yung mga paps mga tips natin na napaka-importante, gaya nga nung nakakadagdag ng temperature sa makina natin itong dumi ng ating EGR valve dahil sa carbon. Siyempre, tapos lakas sa konsumo ng diesel natin, sa taas ng diesel, yung mga idol Tapos siyempre kung less power yung sasakyan natin dahil sa baradong EGR, marami maapektuhan, pati yung ating transmission, lalo kung manual ka, medyo nahihirapan yung ating transmission, mga paps. Tapos syempre isa pa, vibration. Isa pang nagkakaproblema tayo dyan, vibration ng makina, dahil nga barado, nagbabibrate pa yan dahil hindi nga smooth yung takbo ng sasakyan natin. Ayan, yun lang mga tips natin mga paps sa EGR. Tips natin sa nagtatanong kung kailan ba linisin yung EGR valve. Ayan, 60 pataas. Ayan, kung may naramdaman ka na sa mga sinabi ko, pwede mo nang palinis yan. Ayan, okay na, ilinis muna tayo ng turbo cleaning mga paps. Ayan, ito mga Euro 4 natin, nung mga 2 weeks nilinisan namin yung EGR valve. Syempre hindi pa rin ganun ka smooth ang takbo, kasi itong turbo natin sa gantong L300 is mabilis din kumapal ang dumi rito, kaya inaagapan natin na maapektuhan yung pinaka-turbo, kaya ngayon lilinisin po natin siya. Ayan, pwede nyo rin pagsabayin niya mga paps, EGR tsaka turbo, kung sakali man na gusto nyo talaga yung power na dati is bumalik. Ayun mga idol, dahil nga isa sa nagpapahirap talaga ng ating EGR dyan, yung carbon deposit nya, tsaka yung nagbi-build up na carbon na galing dun sa combustion.
iba pa rin talaga yung mas nahahataw mo yung sasakyan. Tsaka syempre yung diesel natin is mas branded. Kung hindi man branded, mas maganda yung lagi kang tumatakbo ng malayuan, mas hataw yung sasakyan, mas konti ang carbon, mga idol. Tapos syempre yung iba gumagamit ng injector cleaner para bukod sa maganda na yung diesel niya, mas nalilinisan pa yung mga ating fuel line. Tsaka syempre yung fuel filter, tsaka yung combustion. Sa combustion nalilinis po yan, no? Yun, pero yun nga mga paps, mas mabilis kumapal ang carbon yung halos sa city driving lang tayo, kaya talagang dito lang compare doon sa bumabiyahe na mas malayo. Okay, yun lang mga tips. Susunod tips naman natin yung turbo, kung bakit natin kailangan palinisan at kung kailan, ano mga paps, tsaka senyalis niya kung bakit niya dapat ng palinisan at kung ano yung mga iniingay sa kanya na dapat natin ingatan. Okay, thank you. Lagay mo na. Apuno. Ayan, pare. Marami pa rin to. Ayan. Saka typer na ano pala to, ha? Yan yung nagpapahina nung hatak ng sasakyan natin, tsaka lakas ng fuel sa konsumo.